Sa isang liblib at tahimik na bahagi ng Barrio San Carlos, naninirahan ang isang binatang magsasaka na nagngangalang Carlo. Ang kanyang maliit na kubo ay yari sa kawayan at pawid, nakatayo sa gilid ng makipot na daang lupa na bihirang madaanan ng tao. Sa paligid nito ay mga palayan, taniman ng kamote, mais, at ilang punong mangga na minana pa niya sa kanyang yumaong ama. Maaga pa lamang ay gising na si Carlo. Sa bawat pagsikat ng araw, kasabay ng tila gintong sinag na sumisilip sa pagitan ng mga ulap at dahon, bumabangon na siya mula sa kanyang banig. Hinahawi niya ang manipis na kumot, humihikab ng marahan at agad na nagsusuot ng kupas na kamiseta at lumang salakot. Wala siyang ibang inaasahan sa buhay kundi ang lupa, ang araw at ang kanyang sariling lakas. Ulap ng hamog ang bumabalot sa kabundukan tuwing umaga. Sa bawat hakbang niya palabas ng kubo, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang balat. Ang damo ay basa, ang lupa ay malambot, at ang paligid ay tahimik maliban sa huni ng mga ibon at lagaslas ng maliit na sapa sa di kalayuan. Naglalakad si Carlo patungo sa kanyang bukirin, tangan ang kanyang itak at asarol. Habang naglalakad, sumasagi sa kanyang isipan ang kanyang buhay. Lumaki siyang mahirap. Maaga siyang naulila sa ama dahil sa karamdaman, at ang kanyang ina na may pumanaw sa isang malubhang lagnat ilang taon lamang ang lumipas. Simula noon, mag-isa na siyang namuhay sa bundok. Walang kapatid, walang kamag-anak na malapit, at walang matatakbuhan kundi ang sarili. Ngunit hindi kailanman nagreklamo si Carlo. Tinanggap niya ang kapalaran bilang bahagi ng kanyang buhay. Araw-araw siyang nagbubungkal ng lupa, nagtatanim, nag-aani, at nagtitinda ng kaunting ani sa bayan tuwing may pagkakataon. Minsan, sapat lamang ang kinikita niya para sa bigas at asin. Minsan na may kailangan niyang magtiis sa kamote at saging. Gayunman, nananatiling busilak ang kanyang puso. Hindi siya maramot. Kung may manghingi ng tulong, kahit kaunti lamang ang kanyang pag-aari, naglalaan pa rin siya. Kung may gutom, nagbabahagi siya. Kung may sugatan, inaasikaso niya. Dahil sa ganitong ugali, kilala si Carlo sa Barrio San Carlos bilang ang mabait na binata sa bundok. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit iniiwasan ng karamihan ang kanyang tirahan. Ang bundok na kanyang tinitirhan ay may kakaibang reputasyon. Sinasabi ng matatanda na ang bundok Matanglawin ay tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata, mga diwata, engkanto at espiritong bantay ng kalikasan. May mga nagsasabing may ilaw na lumulutang tuwing gabi. May mga aninong biglang nawawala at may mga bulong na maririnig kapag tahimik ang paligid. Dahil dito, bihira ang naglalakas loob na pumunta roon. Ngunit para kay Carlo, ang bundok ay tahanan. Wala siyang takot dito. Para sa kanya, ito ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan siya huminga, kung saan siya nagmahal sa buhay. Pagdating niya sa bukirin, agad siyang nagtrabaho. Tinanggal niya ang mga damong singaw sa paligid ng taniman ng mais. Maingat niyang binubungkal ang lupa, iniiwasang masira ang mga ugat. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang manggas ng kanyang damit, saka muling nagpatuloy. Lumipas ang mga oras. Umakyat na ang araw sa gitna ng kalangitan. Mainit na ang sikat. Naging mabigat ang hangin. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Carlo hanggang sa makarinig siya ng isang kakaibang tunog. Isang mahina, halos hindi marinig na daing. Napahinto siya. Inangat niya ang ulo at tumingin sa paligid. Sa una, wala siyang nakita. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng ibon at lagaslas ng sapa ang maririnig. Ngunit maya-maya, muli niyang narinig ang tunog. Tulong. Mahina. Basag. Parang nagmumula sa malayo. Nagkibit balikat si Carlo sa una, inakalang baka guni-guni lamang niya. Ngunit nang muling marinig ang daing,
Mas malinaw na ngayon, naramdaman niyang may kakaiba. Ibinaba niya ang kanyang asarol. Tahimik siyang naglakad patungo sa direksyon ng tunog. Sa likod ng kanyang bukirin ay may makapal na bahagi ng kagubatan. Puno ng malalaking puno, gumagapang na baging at makakapal na damuhan. Doon nagmumula ang tinig. Maingat siyang pumasok. Hinawi niya ang mga dahon. Tinapakan ang mga ugat. Pinagmasdan ang paligid. Habang palalim ng palalim ang kanyang pagpasok, lalo niyang naririnig ang daing. Hanggang sa makita niya ito. Sa ilalim ng isang malaking punong balete, may isang nilalang na nakaupo sa lupa. Sa unang tingin, inakala niyang isa lamang itong babae. Ngunit nang mapalapit siya, napagtanto niyang hindi ito pangkaraniwan. Ang babae ay may kakaibang ganda. Ang kanyang balat ay tila kumikislap sa liwanag na sumasala sa mga dahon. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak na parang sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay matingkad na berde, tila naglalaman ng hiwaga ng kagubatan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang kaliwang paa. Ito ay baluktot at tila pilay. May sugat din ito at bahagyang duguan. Nakahawak ang babae sa kanyang tuhod, nanginginig sa sakit. Napahinto si Carlo. Napatitig siya. Hindi siya makapagsalita. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong nilalang. Parang hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Parang mula sa isang alamat. Nang mapansin siya ng babae, unti-unti itong tumingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Binata," mahina nitong sabi. "Maawa ka. Tulungan mo ako." Nabawi ni Carlo ang kanyang sarili. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Miss, sino po kayo?" tanong niya, nanginginig ang tinig. Ngumiti ng bahagya ang babae, kahit halatang nahihirapan. "Ako ay isang diwata ng bundok na ito," sagot nito. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Diwata. Ang salitang iyon ay tila tumagos sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda, mga diwata na tagapagbantay ng kalikasan, mga nilalang na nagbibigay ng biyaya o sumpa. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, nakaramdam siya ng awa. "Kayo po'y sugatan," sabi niya. "Kailangan po ninyo ng tulong." Tumango ang diwata. "Nasugatan ako nang bumagsak ako mula sa mataas na puno," paliwanag nito. "Mahina na ang aking kapangyarihan. Hindi ako makalakad." Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Carlo ang kanyang salakot at inilagay sa lupa. Lumuhod siya sa tabi ng diwata. "Pwede ko po kayong dalhin sa aking kubo," sabi niya. "May kaunti po akong gamot doon. Hindi man po marangya, pero baka makatulong." Nagulat ang diwata. "Hindi ka ba natatakot?" tanong nito. Umiling si Carlo. "Hindi po. Kahit sino pa po kayo, kailangan ninyo ng tulong. At hindi ko kayang pabayaan ang may naghihirap." Tumitig sa kanya ang diwata. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pagtataka at paghanga. "Matagal na akong nabubuhay sa bundok na ito," sabi nito. "Ngunit bihira akong makatagpo ng pusong tulad ng sayo." Maingat na inabot ni Carlo ang diwata. Inilagay niya ang isang braso sa balikat nito at dahan-dahang inalalayan. Bagamat magaan ang katawan ng diwata, ramdam ni Carlo ang panghihina nito. Unti-unti silang naglakad palabas ng kagubatan. Sa bawat hakbang, sinisikap ni Carlo na huwag masaktan ang paa ng diwata. Nang marating nila ang kanyang kubo, agad niyang pinaupo ang diwata sa kanyang maliit na bangko. Kinuha niya ang kanyang lumang kahon ng gamot. May lamang dahon ng bayabas, langis ng niyog, at ilang halamang gamot. Maingat niyang nilinis ang sugat. Pinunasan ng dugo. Pinahiran ng langis. At tinalian ng malinis na tela.
tahimik na pinagmamasdan siya ng diwata. Sa bawat galaw ni Carlo, lalo nitong nararamdaman ang katapatan at kabutihan ng binata. Matapos ang ilang sandali, bahagyang humupa ang sakit. Nakaluwag-luwag na, bulong ng diwata. Ngumiti si Carlo. Mabuti po kung ganoon. Umupo siya sa tabi nito. Sa labas, unti-unti nang lumulubog ang araw. Nagiging kulay kahel ang kalangitan. Ang hangin ay nagiging malamig. At sa maliit na kubo sa bundok, nagsimula ang isang ugnayang magbabago sa kapalaran ng isang ubenang binata at isang pilay na diwata. Hindi pa alam ni Carlo na ang pagtulong na iyon ay magbubukas ng pinto sa isang mundong hindi niya kailanman inakala. At hindi pa rin alam ng diwata na ang pusong kanyang nakita ay siyang magiging susi sa kanyang sariling kapalaran. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimulang isulat ng tadhana ang isang kwento ng sakripisyo, pagsubok at himala. Tahimik ang gabi sa bundok matanglawin. Ang mga kuliglig ay sabay-sabay na umaawit sa dilim, habang ang hangin ay marahang humahaplos sa mga dahon ng kawayan at puno. Sa maliit na kubo ni Carlo, tanging liwanag ng gasera ang nagbibigay buhay sa loob ng silid. Nakaupo ang diwata sa bangkong kawayan, nakahilig sa dingding. Maingat na nakabalot ang kanyang sugatang paa sa puting tela na nilinis ni Carlo gamit ang pinakuluang tubig at dahon ng bayabas. Bahagya pa rin siyang nanginginig, ngunit hindi na gaanong ramdam ang sakit. Si Carlo naman ay abalang nagluluto ng kaunting lugaw sa maliit na kalan na yari sa bato. Naghalo siya ng bigas, tubig at ilang pirasong luya. Ito lamang ang kanyang kayang ihanda. Habang hinihintay niyang kumulo ang lugaw, pasulyap-sulyap niyang tinitingnan ng diwata. Tila tinitiyak na ayos pa ang kalagayan nito. Maya-maya, inilagay niya ang lugaw sa 2 mangkok. Inabot niya ang isa sa diwata. Kumain po muna kayo, mahinahon niyang sabi. Para po lumakas kayo. Tinanggap ito ng diwata. Sa unang pagkakataon, nakatikim ito ng pagkain ng isang mortal. Maingat itong sumubo. Napapikit siya sandali. Hindi dahil sa hindi masarap, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na dala ng simpleng pagkain. Ito'y mainit. Ito'y payak. Ngunit puno ng malasakit. Salamat, pulong nito. Ngumiti si Carlo. Wala pong anuman. Tahimik silang kumain. Sa labas, unti-unting umaangat ang buwan sa kalangitan. Nagbibigay liwanag sa kabundukan. Ang mga anino ng puno ay tila sumasayaw sa paligid ng kubo. Matapos kumain, inilapag ng diwata ang mangkok. Binata, mahina nitong tawag. Opo, sagot ni Carlo. Bakit mo ako tinulungan? Tanong nito. Napatingin si Carlo sa apoy ng kalan. Saglit siyang nag-isip. Hindi ko po alam ang eksaktong sagot, wika niya. Siguro po, dahil ayaw kong may naghihirap na nakikita, lalo na kung kaya ko namang tumulong. Tumango ang diwata. Marami ng tao ang dumaan sa bundok na ito, sabi nito. Ngunit karamihan sa kanila ay may takot, may pag-aalinlangan o may pansariling interes. Huminto ito sandali. Ikaw lang ang lumapit ng walang pagdududa. Napakamot sa ulo si Carlo. Ganun po ba? Sabi niya. Hindi ko po kasi iniisip ang kung ano ang kapalit. Napatingin sa kanya ang diwata. Sa mga mata nito ay may kakaibang liwanag. Alam mo ba kung sino ako? Tanong nito. Opo, sagot ni Carlo. Diwata po kayo, sabi ninyo. Tumango ito. Ang pangalan ko ay Lyra. Mahinahon nitong wika. Isa akong tagapagbantay ng kagubatang ito. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Tagapagbantay? Ulit niya. Oo, tugon ni Lyra. Kami ang nag-iingat sa balanse ng kalikasan, sa mga puno, hayop, tubig at hangin. Kapag nasisira ang balanse, kami ang unang naaapektuhan. Napayuko si Carlo.
May nangyari po ba? Tanong niya. Huminga ng malalim si Lyra. May mga taong palihim na pumuputol ng puno sa itaas ng bundok, paliwanag nito. Sinisira nila ang sagradong bahagi ng kagubatan. Sinubukan kong pigilan sila, ngunit nahulog ako mula sa puno at nasugatan. Nanginig ang boses nito. Dahil doon, humina ang aking kapangyarihan. Naramdaman ni Carlo ang lungkot sa tinig nito. Masama po pala ang ginagawa nila, sabi niya. Oo, tugon ni Lyra. Kapag nagpatuloy iyon, matutuyo ang mga sapa, mamamatay ang mga pananim at mawawala ang sigla ng bundok. Napaisip si Carlo. Naalala niya ang ilang beses na humina ang daloy ng tubig sa kanilang bukirin nitong mga nakaraang buwan. Ngayon ay may paliwanag na. Kaya po pala, bulong niya. Tumitig si Lyra sa kanya. Carlo, tawag nito. Opo? Hindi kita nilapitan ng basta-basta, sabi nito. Nanlamig ang pakiramdam ni Carlo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ikaw ang pinili ng bundok, sagot ni Lyra. Matagal ka nang minamasdan ng mga espiritu ng kalikasan. Napatigil si Carlo. Pinili? Ulit niya. Oo, tugon ng diwata. Sa lahat ng naninirahan dito, ikaw ang may pinakadalisay na hangarin. Hindi ka sakim, hindi ka mapanlamang, at mahal mo ang lupa na iyong sinasaka. Napalunok si Carlo. Hindi po ako espesyal, sabi niya. Karaniwang tao lang po ako. Ngumiti si Lyra. Iyan ang dahilan kung bakit ka espesyal, wika nito. Saglit na nanahimik ang kubo. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Maya-maya, tumayo si Carlo. Kayo po'y magpahinga muna, sabi niya. Dito po kayo matutulog sa aking banig. Ako na lang po sa labas. Umiling si Lyra. Hindi na kailangan, tugon nito. Pwede tayong magpalitan. Ayokong ikaw ang mawalan ng pahinga. Ngumiti si Carlo. Sanay na po ako. Inayos niya ang banig at kumot para kay Lyra. Maingat siyang naglatag ng unan na yari sa lumang tela. Nang mahiga ang diwata, bahagyang napapikit ang mga mata nito. Salamat, Carlo. Mahina nitong sabi. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Umupo si Carlo sa may pintuan ng kubo. Pinagmamasdan niya ang buwan. Sa kanyang isipan ay naglalaro ang mga salitang narinig niya. Pinili ng bundok. Tagapagbantay. Balanse ng kalikasan. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kahulugan ng lahat. Ngunit ramdam niya na may malaking pagbabago na paparating sa kanyang buhay. Habang unti-unting dinadalaw ng antok ang kanyang katawan, narinig niya ang mahinang tinig ni Lyra. Carlo. Opo? Sagot niya. Kapag gumaling na ako, sabi nito, may ipapamana ako sa iyo. Isang lihim na magbabago sa iyong kapalaran. Napalingon si Carlo. Ano po iyon? Tanong niya. Ngunit hindi na sumagot si Lyra. Mahimbing na itong natutulog. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsimulang mabuo ang isang kasunduan sa pagitan ng tao at diwata. Isang kasunduang susubok sa kanilang tapang, pananampalataya at puso. Sumapit ang umaga sa bundok Matanglawin na may dalang malamig na simoy at manipis na ulap. Ang hamog ay tila kumot na bumabalot sa mga puno at damuhan. Ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng araw na unti-unting sumisilip sa silangan. Nagising si Carlo sa huni ng mga ibon. Nakaupo siya sa may pintuan ng kubo, nakasandal sa dingding, bahagyang namamanhid ang likod dahil sa magdamag na pagkakaupo. Dahan-dahan niyang inunat ang kanyang mga braso at tumayo. Tahimik siyang lumingon sa loob. Nakahiga pa rin si Lyra sa banig. Mahimbing ang tulog nito. Ang muka ay payapa, parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Lumapit si Carlo ng marahan. Sinilip niya ang sugatang paa.
Hindi na ito gaanong namamaga. Ang dugong kahapon ay natuyo na. Nabuhayan siya ng loob. Mabuti, bulong niya. Gumagaling na. Lumabas siya ng kubo upang mag-igib ng tubig sa sapa. Habang naglalakad, napansin niyang mas malinaw ang agos ng tubig kaysa mga nakaraang araw. Mas malamig din ito at tila mas sariwa. Hindi niya alam kung ito'y nagkataon lamang o kung may kinalaman sa diwata. Pagbalik niya, nagsindi siya ng kalan at nagluto ng kamote at kaunting isda na nahuli niya kahapon sa sapa. Nang maluto, inihanda niya ito sa dahon ng saging. Maya-maya, nagising si Lyra. Dahan-dahan itong bumangon. Napangiwi siya ng bahagya, ngunit hindi na kasing sakit ng dati. Magandang umaga, bati ni Carlo. Ngumiti si Lyra. Magandang umaga rin, tugon nito. May almusal po tayo, sabi ni Carlo. Simple lang po. Lumapit si Lyra at naupo. Kumain sila ng tahimik. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang aura ng diwata. Parang may liwanag na nagmumula sa kanyang balat. Matapos kumain, sinubukan ni Lyra na tumayo. Dahan-dahan niyang inapakan ang sugatang paa. Sa unay, nanginginig ito. Ngunit hindi siya bumagsak. Napatayo siya. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Kaya na po ninyo? Tanong niya. Tumango si Lyra. Salamat sa iyong pag-aalaga, sabi nito. Mas mabilis akong gumagaling dahil sa iyong malasakit. Naglakad si Lyra ng ilang hakbang. Bagamat may bahagyang pilay pa rin, malinaw na bumubuti na ang kanyang kalagayan. Lumapit siya kay Carlo. Panahon na, sabi nito. Panahon na po para saan? Tanong ni Carlo. Para ipakita sa iyo ang unang hiwaga ng bundok, tugon ni Lyra. Napakunot noo si Carlo, ngunit sumunod siya. Hinakay siya ni Lyra palabas ng kubo at patungo sa mas mataas na bahagi ng bundok. Dumaan sila sa makipot na daan na napapalibutan ng mga punong kawayan at matataas na damo. Habang naglalakad, napapansin ni Carlo na tila nagbabago ang paligid. Mas luntian ng mga dahon. Mas maliwanag ang liwanag. Mas sariwa ang hangin. Parang mas buhay ang bundok. Pagdating nila sa isang maliit na clearing, huminto si Lyra. Sa gitna nito ay may malaking bato na hugis puso. Sa ilalim ng bato ay may maliit na balon na tila bukal. Kristal ang tubig, parang salamin sa linaw. Dito nagmumula ang lakas ng bundok, sabi ni Lyra. Ang bukal ng buhay. Napatitig si Carlo. Parang mahiwaga po, bulong niya. Oo, tugon ni Lyra. Ang bukal na ito ang nagbibigay sigla sa lupa, sa halaman, at sa mga nilalang dito. Lumuhod si Lyra sa tabi ng bukal. Inilubog niya ang kanyang mga kamay sa tubig. Pumikit siya, at bumulong ng mga salitang hindi nauunawaan ni Carlo. Biglang kumislap ang tubig. Nagkaroon ng bughaw at berdeng liwanag. Umangat ang banayad na alon. Napatras si Carlo sa gulat, ngunit hindi siya tumakbo. Nakatayo lamang siya, namamangha. Hinawakan ni Lyra ang tubig at dahan-dahang ipinahid sa kanyang sugatang paa. Sa harap mismo ni Carlo, nagsimulang maghilom ang sugat. Nawala ang dugo, nawala ang pamamaga, at unti-unting bumalik sa dati ang anyo ng paa. Ilang sandali lamang, tuluyan nang gumaling si Lyra. Napatakip si Carlo sa bibig. Posible po pala iyon? Bulong niya. Tumayo si Lyra. Wala na ang pilay. Malakas na muli ang kanyang tindig. Ito ang kapangyarihan ng bundok, sabi nito. At ngayon, saksi ka na. Lumapit siya kay Carlo. Ngunit hindi pa rito nagtatapos, dagdag nito. Inabot niya ang kamay ng binata. Carlo, ikaw na ngayon ang tagapangalaga ng lihim na ito. Nanlamig ang palad ni Carlo. Bakit po ako? Tanong niya.
Dahil ikaw ang may pusong kayang mag-ingat nito, sagot ni Lyra. Pinikit ni Lyra ang mga mata. Isang banayad na liwanag ang nagmula sa kanyang katawan at lumipat sa kamay ni Carlo. Parang init, parang tibok, parang buhay. Naramdaman ni Carlo ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi masakit, hindi rin nakakatakot. Bagkus parang yakap ng kalikasan. Pagmulat niya, naglaho ang liwanag. Ngunit ramdam niya pa rin ang init sa kanyang dibdib. Simula ngayon, sabi ni Lyra, maririnig mo na ang bulong ng bundok. Tatawagin ka nito kapag may panganib. Gagabayan ka nito kapag ikaw ay naliligaw. Nanatiling tahimik si Carlo. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya inakalang ang simpleng pagtulong niya ay hahantong sa ganito. Hindi po ako sigurado kung karapat dapat ako, wika niya sa wakas. Ngumiti si Lyra. Walang sino man ang ganap na handa, sabi nito. Ngunit ang may mabuting puso ay laging natututo. Sa sandaling iyon, may malakas na hangin na dumaan. Ang mga dahon ay sabay-sabay na gumalaw. Parang pumapalakpak ang bundok. Parang nagpupugay. At sa gitna ng hiwaga at katahimikan, nagsimula ang bagong papel ni Carlo bilang tagapangalaga ng lihim ng bundok Matanglawin. Lumipas ang ilang araw mula nang gumaling si Lyra. Muling bumalik ang katahimikan sa bundok Matanglawin. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam ni Carlo. Sa bawat paggising niya sa umaga, tila mas malinaw na niyang naririnig ang huni ng mga ibon, ang pagbulong ng mga dahon at ang pag-agos ng tubig. Para bang nakikipag-usap sa kanya ang kalikasan sa paraang dati hindi niya nararanasan. Kapag malakas ang hangin, pakiramdam niya ay may babalang hatid. Kapag biglang nananahimik ang paligid, alam niyang may kakaiba. At sa tuwing nagbubungkal siya ng lupa, tila nararamdaman niya ang tibok ng bundok sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Lyra ay nanatili muna sa kanyang kubo. Bagamat maaari na siyang bumalik sa mundo ng mga diwata, pinili muna niyang manatili upang gabayan si Carlo. Tuwing gabi, tinuturuan niya ang binata ng mga lihim ng kalikasan, kung paano pakinggan ang daloy ng hangin, kung paano basahin ang kilos ng mga ulap, at kung paano intindihin ang galaw ng mga hayop. Hindi ito parang karaniwang aral. Walang papel. Walang aklat. Tanging pakiramdam, tiwala, at paggalang. Isang hapon, habang nag-aayos si Carlo ng taniman ng kamote, bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Parang may humihigpit sa kanyang paghinga. Huminto siya. Napatingin siya sa kalangitan. Ang mga ulap ay tila mas madilim kaysa dati. Ang hangin ay mainit at mabigat. Parang may paparating na bagyo. Ngunit walang kulog, walang kidlat. Walang ulan. Tanging kaba. Lyra! Bulong ni Carlo. Agad lumitaw ang diwata mula sa likod ng mga puno. Ramdam mo rin? Tanong nito. Tumango si Carlo. Parang may mali po. Napapikit si Lyra. Inilapat niya ang palad sa lupa. Sandali siyang nanahimik. Pagmulat niya, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. May mga taong umaakyat sa bundok, sabi niya. Hindi sila ordinaryo. Nakita mo po? Tanong ni Carlo. Hindi sa mata, tugon ni Lyra. Sa pulso ng kalikasan. Mula sa mataas na bahagi ng bundok, unti-unting lumitaw ang tatlong lalaki. May dala silang mga itak, lagari at sako. Suot nila ang maruruming damit. Ang mga mata nila ay puno ng kasakiman. Naglalakad sila ng walang pakundangan. Tinatapakan ang mga damo at batang puno. Mga illegal logger, bulong ni Carlo. Nakita na niya ang ganitong uri ng tao noon, mga taong handang sirain ang bundok kapalit ng pera. Ngunit ngayon, mas malapit sila. Mas mapanganib. At hindi lang sila, sabi ni Lyra.
May kasama silang madilim na intensyon. Lumapit ang mga lalaki sa isang malaking punong nara. Isa sa pinakamatanda at sagradong puno sa bundok. Ito ang nagsisilbing haligi ng lupa sa bahaging iyon. Kapag ito'y naputol, magdudulot ito ng pagguho at pagbaha. Hindi po pwede iyon, sabi ni Carlo. Tumitig siya sa puno. Parang narinig niya ang mahinang daing nito. Parang humihingi ng tulong. Carlo, tawag ni Lyra. Hindi ka pa handa sa direktang labanan. Ano po ang gagawin natin? Tanong niya. Ngumiti ng bahagya ang diwata. Gagamitin natin ang talino at tiwala ng bundok, sagot nito. Humawak si Lyra sa kamay ni Carlo. Isinara nila ang mga mata. Makinig ka, bulong nito. Pumikit si Carlo. Sa una, wala siyang narinig. Ngunit maya-maya, may umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang dagundong, parang alon, parang tibok ng puso. Ito ang pulso ng bundok. Isipin mo ang proteksyon, sabi ni Lyra. Isipin mo ang pag-iingat. Ginawa ni Carlo ang sinabi. Inalala niya ang kanyang taniman, ang kanyang kubo, ang mga hayop, ang mga sapa, ang kanyang buhay. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot. Ang mga sanga ay nagbanggaan. Sa ibaba, nagulat ang tatlong lalaki. Ano to? Sigaw ng isa. Biglang dumilim ang paligid nila. Ang ulap ay bumaba. Ang hamog ay kumapal. Hindi na nila makita ang daan. Pare, nawawala tayo. Sigaw ng isa pa. Nagsimulang dumulas ang lupa. Nagkaroon ng maliliit na pagguho. Hindi malaki. Hindi nakamamatay. Ngunit sapat upang matakot sila. Uwi na tayo! Sigaw ng pinuno nila. May masamang espiritu dito. Tumakbo sila pababa ng bundok. Iniwan ang kanilang mga kagamitan. Tahimik na muling bumalik ang paligid. Humina ang hangin. Nagliwanag ang kalangitan. Napabuntong hininga si Carlo. Natakot po sila, sabi niya. Oo, tugon ni Lyra. Dahil iginalang mo ang bundok. Ngunit hindi ngumingiti si Lyra. Sa halip, seryoso ang kanyang mukha. Hindi ito ang huli, sabi nito. Kapag nalaman nilang may kapangyarihan dito, babalik sila. At mas marami na sila. Naramdaman ni Carlo ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sarili. Hindi na lamang ito tungkol sa bukirin. Ito'y tungkol sa buong bundok. Sa mga susunod na araw, lalong tumibay ang loob ni Carlo. Alam niyang darating ang panahon na masusubok ang kanyang tapang. At sa likod ng katahimikan ng bundok matanglawin, unti-unting gumagalaw ang mga anino ng panganib. Muling bumalik ang payapang ritmo ng buhay sa bundok matanglawin matapos ang pag-alis ng mga lalaking mula sa dilim. Ngunit para kay Carlo, hindi na tulad ng dati ang bawat araw. Sa bawat pag-aararo niya ng lupa, dama niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang dibdib. Sa bawat pagdidilig ng mga tanim, alam niyang hindi na lamang ito para sa kanyang ikabubuhay, kundi para sa kapakanan ng buong bundok. Sa umaga, nagtatrabaho siya. Sa hapon, nagsasanay kasama si Lyra. At sa gabi, nagmumuni-muni siya sa ilalim ng mga bituin. Tinuruan siya ni Lyra kung paano palakasin ang ugnayan niya sa kalikasan, kung paano huminga kasabay ng hangin, kung paano pakinggan ang tibok ng lupa, kung paano damhin ang paggalaw ng tubig sa ilalim ng lupa. Hindi ito madali. Maraming beses na nabibigo si Carlo. May mga araw na wala siyang maramdaman. May mga gabing napupuno siya ng pagdududa. Baka hindi talaga ito para sa akin. Minsan niyang sinabi. Ngumiti si Lyra. Ang tunay na lakas ay hindi biglaan, tugon nito. Ito'y hinuhubog ng panahon at tiyaga.
Isang gabi, habang sila'y nakaupo sa tabi ng maliit na siga, biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng kuliglig. Nawala ang lagaslas ng tubig. Parang pinigil ng bundok ang paghinga nito. Napatingin si Carlo kay Lyra. "May mali po," bulong niya. Tumango ang diwata. "May tumatawag sa iyo," sabi nito. "Tumatawag?" Ulit ni Carlo. Bago pa siya makapagtanong, may banayad na liwanag na lumitaw sa pagitan ng mga puno. Parang maliit na bituin na bumaba mula sa langit. Unti-unti itong lumapit sa kanila. Ito'y isang munting nilalang na yari sa liwanag. May anyong paru-paro ngunit may matang parang sa tao. Ito ang isa sa mga mensahero ng bundok. Lumapag ito sa palad ni Carlo. Biglang nakaramdam siya ng init. At isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang iisipan. "Tagapangalaga, panahon na." Napatayo si Carlo. "Panahon na para saan?" bulong niya. Sumagot ang tinig. "Para sa pagsubok." Naglaho ang nilalang. Muling bumalik ang tunog ng paligid. Ngunit nanatili ang kaba sa dibdib ni Carlo. "Totoo po ba yon?" tanong niya kay Lyra. "Oo," sagot nito. "Tinatawag ka na ng sentro ng bundok. Ang pusod ng lupa." Nanlamig ang katawan ni Carlo. Narinig na niya ang lugar na iyon sa mga kwento. Sinasabing doon nagmumula ang pinakamatandang lakas ng bundok Matanglawin. At doon din nanggagaling ang pinakamapanganib na pagsubok. "Bakit po ako?" tanong niya muli. "Dahil handa ka nang subukin," tugon ni Lyra. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagsimula silang maglakbay. Bitbit ni Carlo ang kanyang lumang itak, kaunting pagkain at isang bote ng tubig. Si Lyra naman ay naglakad sa unahan, tila kabisado ang bawat bato at ugat. Habang umaakyat sila, nagiging mas mailap ang daan, mas makapal ang gubat, mas matarik ang bangin, mas malamig ang hangin. May mga pagkakataong tila may nagmamasid sa kanila. Mga matang kumikislap sa dilim. Mga aninong mabilis mawala. Ngunit hindi sila huminto. Pagdating nila sa gitna ng bundok, natagpuan nila ang isang malawak na kuweba. Ang bunganga nito ay napapalibutan ng matatandang ugat ng puno. Parang bibig ng isang higanteng natutulog. "Ito ang daan," sabi ni Lyra. Pumasok sila sa kuweba. Sa loob, malamig at mamasa-masa ang hangin. May mga kristal na nakabaon sa pader na nagbibigay ng mapusyaw na liwanag. Habang palalim sila ng palalim, lalo silang napapaligiran ng katahimikan. Hanggang sa marating nila ang isang malawak na silid sa loob ng bundok. Sa gitna nito ay may malaking bato na kumikislap na parang puso. Ito ang pusod ng lupa. Dahan-dahang lumapit si Carlo. Parang hinihila siya ng isang di nakikitang puwersa. Paglapit niya, biglang lumiwanag ang bato. Isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Carlo, anak ng lupa, handa ka bang harapin ang iyong sarili?" Nanginig ang tuhod ni Carlo. Ngunit tumayo siya ng matuwid. "Opo," sagot niya. Sa sandaling iyon, naglaho ang paligid at napalitan ng kadiliman. Nagsimula na ang unang tunay na pagsubok ng kanyang tadhana. Nang muling dumilat si Carlo, wala na ang kuweba. Wala na ang pusod ng lupa. Wala na si Lyra. Nasa gitna siya ng isang malawak na kapatagan na nababalot ng makapal na hamog. Ang lupa ay kulay abo. Ang langit ay walang araw, walang buwan, at walang bituin. Parang isang mundong walang buhay. Tahimik. Nakabibingi ang katahimikan. "Lyra?" tawag ni Carlo. Walang sumagot. Tanging ang sariling tinig niya ang bumalik sa kanya, paulit-ulit.
parang bulong ng mga multo. Naglakad siya. Hindi niya alam kung saan patungo. Ang bawat hakbang ay parang lumulubog sa malambot na lupa. Maya-maya, may nakita siyang anino sa malayo. Isang tao. Tumakbo siya papalapit. Ngunit nang makalapit, napahinto siya. Ang taong iyon ay siya mismo. Isa pang Carlo. Ngunit iba. Ang anyo nito ay gusgusin. Ang mga mata ay puno ng galit. Ang muka ay bakas ang pagod at pait. Bakit ka pa nandito? Tanong ng anyo, malamig ang tinig. Napalunok si Carlo. Ano ka? Tanong niya. Ako ang ikaw na itinago mo, sagot ng anino. Ang ikaw na napuno ng inggit, galit at panghihinayang. Umiling si Carlo. Hindi totoo yan, sabi niya. Hindi ako ganyan. Ngumisi ang anino. Hindi ba? Tugon nito. Nainggit ka noong nakita mong umasenso ang iba. Nagalit ka noong iniwan ka ng mundo. Napagod ka noong mag-isa kang lumalaban. Parang sinaksak ang dibdib ni Carlo. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng mag-isa. Ang mga panahong nagtatanong siya kung bakit siya iniwan. Kung bakit siya naghihirap. Kung bakit siya walang kasamang tumutulong. Lahat ng iyon ay totoo. Bulong niya. Lumapit ang anino. Kung gayon, sabi nito, bakit ka pa nagpapanggap na mabuti? Tigilan mo na, sigaw ni Carlo. Ginagawa ko ang makakaya ko. Ginagawa mo ang makakaya mo, ulit ng anino. Pero gusto mo rin ang kapalit, gusto mo rin ang gantimpala, gusto mong kilalanin. Nanikip ang dibdib ni Carlo. Tahimik siya. Dahil alam niyang may katotohanan ng mga salita. Masama ba yon? Tanong niya sa wakas. Hindi, sagot ng anino. Ngunit itinanggi mo. Kung hindi mo ako tatanggapin, hindi ka magiging buo. Unti-unting lumapit ang anino. Parang refleksyon sa salamin. Nakita ni Carlo ang sarili sa mga mata nito. Hindi perpekto. May kahinaan. May takot. May pagdududa. Ngunit tao. Huminga ng malalim si Carlo. Hindi ko kayo ikinakaila, sabi niya. Oo, napapagod ako. Naiinggit. Nasasaktan. Pero hindi ko hinahayaang lamunin ako ng mga yon. Iyon ang aking pagpili. Tumigil ang anino. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Nawala ang galit sa mata. Napawi ang pait sa mukha. Kung gayon, sabi nito, handa ka na. Lumapit si Carlo at inabot ang kamay ng anino. Nang magdikit ang kanilang palad, nagliwanag ang paligid. Parang basag na salamin na nagkakabit-kabit. Unti-unting naglaho ang hamog. Bumalik ang kulay sa lupa. Sumikat ang liwanag. At muling nagbukas ang mundo. Naramdaman ni Carlo ang malakas na tibok ng kanyang puso. Pagmulat niya, muli siyang nasa loob ng kuweba. Nasa harap ng pusod ng lupa. At sa tabi niya, nakatayo si Lyra. Napasa mo ang unang pagsubok, sabi nito. May ngiti sa labi. Napaluhod si Carlo. Hingal na hingal. Akala ko po, mawawala ako, bulong niya. Hinding-hindi, tugon ni Lyra. Hanggat tapat ka sa sarili mo. Biglang kumislap ang bato. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa dibdib ni Carlo. Hindi masakit. Sa halip, mainit at mapayapa. Parang yakap ng bundok. Ngayon, sabi ng tinig mula sa bato, may bahagi ka na ng aming lakas. Ramdam ni Carlo na mas malinaw na ang kanyang pandama. Mas ramdam niya ang paggalaw ng hangin. Mas nauunawaan niya ang tibok ng lupa. Mas buo ang kanyang loob. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Ito pa lamang ang simula. Pagkalabas ni na Carlo at Lyra mula sa kuweba ng pusod ng lupa,
Sinalubong sila ng malamig na hanging may dalang kakaibang bigat. Hindi ito karaniwang simoy. May halong pangamba. May halong babala. Tahimik ang kagubatan. Walang ibon. Walang kuliglig. Walang lagaslas ng dahon. Parang pinigil ng bundok ang paghinga nito. Napahinto si Carlo. Parang may nagbago po, bulong niya. Tumango si Lyra. May gumalaw sa balanse, sagot nito. At hindi ito galing sa kalikasan. Mabilis silang bumaba ng bundok. Habang naglalakad, napapansin ni Carlo ang mga bakas sa lupa, mga yabag ng maraming tao, mga gulong ng kariton, at mga nahulog na piraso ng kahoy. May pumutol muli ng puno, at mas marami sila ngayon. Nang marating nila ang isang mataas na bahagi, nasilayan nila ang isang malawak na bahagi ng kagubatan na halos kalbo na. Maraming punong pinutol. Maraming sanga ang nagkalat. May usok na umaangat mula sa isang kampo sa ibaba. Naroon ang higit sa 10 lalaki. May mga truck. May mga lagari. May mga armas. At sa gitna nila, may isang lalaking nakatayo sa ibabaw ng troso. Matangkad. Malapad ang balikat. May suot na itim na jacket. Ang mga mata ay malamig at matalim. Si Ramon, bulong ni Lyra. Isa siyang negosyanteng sakim. Matagal na niyang hinahangad ang yaman ng bundok. Nanlamig si Carlo. Narinig na niya ang pangalan. Si Ramon ang nagpopondo sa ilegal na pagtutroso sa iba't ibang bundok sa lalawigan. Marami na siyang sinirang lupain. Ngunit walang nakakapigil sa kanya. Hindi po ba siya natatakot? Tanong ni Carlo. Natutuwa siya sa kapangyarihan, sagot ni Lyra. At mas lalo siyang nagiging mapanganib kapag may nararamdaman siyang kakaiba. Biglang humawak si Carlo sa kanyang dibdib. May kirot. May init. Parang may tumatawag. Ang bundok. Alam nila, bulong niya. May nagbabantay. Ngumiti ng bahagya si Lyra. Ramdam mo na, sabi nito. Sa ibaba, nagsalita si Ramon. Bilisan ninyo, sigaw niya. Bago dumating ang mga bantay. Ang dami pang kahoy dito. Malaki ang kikitain natin. Nagtinginan sina Carlo at Lyra. Hindi na natin sila kayang takutin lang, sabi ni Lyra. Kailangan na nating harapin. Huminga ng malalim si Carlo. Kinabahan siya. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang magsasaka. Ngunit sa pagkakataong iyon, naalala niya ang kanyang taniman, ang kanyang kubo, ang kanyang buhay, ang bundok na nagkaloob sa kanya ng lahat. Ako na po, sabi niya. Lumapit siya sa gilid ng bangin at sumigaw. Tigilan ninyo! Napatigil ang mga lalaki. Napalingon sila. Hoy, sino yan? Sigaw ng isa. Lumapit si Ramon at tumingin pa itaas. Napangisi siya. Isang hamak na magsasaka, sabi niya. Umalis ka riyan kung ayaw mong mapahamak. Ang bundok na ito ay hindi sa inyo, sigaw ni Carlo. Sinisira ninyo ang buhay ng marami. Tumawa si Ramon. Ang buhay ay pera, tugon niya. At pera ang kailangan ng mundo. Hindi po lahat nabibili, sagot ni Carlo. Nagliwanag ang paligid. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Naramdaman ni Carlo ang init sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang mga mata. Inalala niya ang pulso ng bundok, ang bukal, ang lupa, ang hangin. Isang malakas na bugso ang bumaba mula sa itaas. Nabuwal ang ilang gamit. Napatumba ang mga troso. Nagkagulo ang kampo. Ano to? Sigaw ng isa. May multo.
Sigaw ng isa pa. Ngunit si Ramon ay nanatiling nakatayo. Bagamat bahagyang natakot, hindi siya umatras. "Panlilin lang yan," sigaw niya. "Huwag kayong matakot." Bigla siyang kumuha ng baril. Itinuro ito pa itaas. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. "Lira!" sigaw niya. Biglang lumitaw ang diwata sa harap niya. Iwinagayway nito ang kamay. Isang harang na liwanag ang nabuo. Pumutok ang baril. Ngunit tumalbog ang bala. Nabigla si Ramon. Imposible. Bulong niya. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi pagsisisi ang makikita, kundi galit. Mas lumalim ang anino ng kasakiman sa kanyang puso. At sa sandaling iyon, alam ni Carlo na hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang ang tunay na digmaan para sa bundok Matanglawin. Matapos ang putok ng baril at ang paglitaw ng harang na liwanag, na natiling nakatigil ang buong kampo. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga dahon ay hindi gumalaw. Ang usok mula sa mga makina ay nagmistulang nagyelo sa ere. Nakatayo si Ramon sa gitna ng kanyang mga tauhan. Hawak pa rin ang baril, nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Ngunit sa kabila nito, pilit niyang kinokontrol ang kanyang sarili. "Anong klaseng salamang kayan?" sigaw niya. Sa itaas ng bangin, magkatabing nakatayo sina Carlo at Lira. Ang diwata ay bahagyang hinihingal. Ang liwanag sa paligid niya ay unti-unting humihina. Napansin niyon ni Carlo. "Napapagod po kayo," bulong niya. Tumango si Lira. Ang paggamit ng ganitong lakas sa harap ng mga taong puno ng dilim ay nakapaghihina, sagot nito. Sa ibaba, unti-unting bumalik ang tapang ni Ramon. "Nakakatakot nga," sabi niya. "Pero hindi nito mapipigilan ang negosyo ko." "Kayo!" sigaw niya sa kanyang mga tauhan. "Ihanda ang mga makina. Puputulin natin ang pinakamalaking puno." Nagkagulo ang mga lalaki. May ilan ang nag-aatubili. May ilan ang nag-aalangan. Ngunit nanaig ang takot kay Ramon kaysa sa takot sa bundok. Muling umandar ang mga lagari. Muling umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng bakal laban sa kahoy. Parang sigaw ng nasasaktang kalikasan. Biglang napahawak si Carlo sa dibdib. Isang matinding kirot ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang siya ang pinuputol. Parang siya ang nasasaktan. "Lira!" ungol niya. "Ang bundok ay nasusugatan," sabi ng diwata. "At dahil konektado ka na rito, dama mo ang sakit nito." Napayuko si Carlo. May luhang pumatak sa lupa. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mga bulong. Hindi mula sa tao, hindi mula kay Lira, kundi mula sa mismong kalikasan. "Iligtas mo kami. Pagod na kami. Huwag mo kaming pabayaan." Napatayo si Carlo. Pinunasan niya ang luha. Hindi na takot ang nasa kanyang dibdib, kundi tapang. "Hindi ko po hahayaang sirain nila kayo," bulong niya sa bundok. Humawak siya sa lupa. Ipinikit ang mga mata. Huminga ng malalim. Inalala niya ang lahat ng itinuro ni Lira. Ang pakikinig, ang paggalang, ang pakikipag-ugnayan. Unti-unting uminit ang kanyang palad. May liwanag na gumapang mula sa lupa patungo sa kanyang mga ugat. Sa ibaba, biglang lumambot ang lupa. Ang mga paa ng mga lalaki ay lumubog. "Hoy! Anong nangyayari?" sigaw ng isa. Nadapa ang ilan. Natisod ang iba. Ang isang makina ay tumagilid. Sumabog ang tangke ng gasolina. Nagliyab ang apoy. "Apoy!" sigaw ng isa. Nagkagulo ang kampo. Tumakbo ang mga lalaki sa iba't ibang direksyon. Ngunit hindi pa tapos. Mula sa itaas ng bundok,
Bumuhos ang malakas na ulan. Biglaan, mabigat, parang galit ng langit. Napawi ang apoy. Ngunit naging maputik ang lupa. Dumulas ang mga sasakyan. Nabaon ang mga gulong. Si Ramon ay napaluhod sa putik. Marumi. Basa. Hirap na hirap tumayo. Hindi ito totoo. Bulong niya. Tigilan mo na, sigaw ni Carlo mula sa itaas. Umalis ka na. Tumingala si Ramon. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Carlo hindi bilang mahirap na magsasaka, kundi bilang isang bantay ng bundok. Ngunit sa halip na sumuko, napuno siya ng galit. Hindi pa ito tapos, sigaw niya. Ako ang babalik at sisirain ko ang lahat. Iniwan niya ang kampo. Kasama ang natitirang tauhan. Nagkalat ang mga gamit. Wasak ang mga makina at naiwan ang sugat sa kagubatan. Tahimik na bumaba sina Carlo at Lira. Tiningnan nila ang pinsala. Mga punong naputol, mga halamang naapakan, lupang gumuho. Napayuko si Carlo. Nasaktan ko po sila, pero nasaktan pa rin ang bundok, bulong niya. Lumapit si Lira at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Hindi mo kayang iligtas ang lahat, sabi nito. Ngunit ginawa mo ang iyong makakaya. Lumuhod si Lira sa lupa. Bumulong siya ng sinaunang dasal. Unti-unting sumibol ang maliliit na damo sa paligid. May mga usbong na lumitaw. Mga dahon na muling nabuhay. Bagamat matagal ang paggaling, nagsimula na ang paghilom. Ngunit alam nilang pareho ni Carlo, hindi pa tapos ang panganib. At sa puso ni Ramon, lalong lumalim ang sugat ng galit. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagkawasak ng kampo ni Ramon. Unti-unting bumalik ang sigla sa bundok Matanglawin. Ang mga sugat sa lupa ay nagsimulang maghilom. Ang mga punong naputol ay napalitan ng mga bagong usbong. Ang mga sapa ay muling luminaw. Ang mga ibon ay bumalik sa kanilang pugad. Ngunit sa kabila ng panlabas na kapayapaan, ramdam ni Carlo na may paparating na bagyo sa kanyang buhay. Sa bawat gabi, nananaginip siya. Panaginip ng apoy, ng mga punong nagliliyab, ng bundok na gumuho, ng isang aninong may matang pula. At sa gitna ng lahat, isang tinig ang paulit-ulit na tumatawag sa kanya. Maghanda ka. Isang gabi, nagising siya na pawis na pawis. Humihingal. May kaba sa dibdib. Lumabas siya ng kubo. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ngunit ang liwanag nito ay tila malamig. Hindi nakaaaliw. Nakita niya si Lira na nakatayo sa tabi ng isang punong mangga. Tila may hinihintay. Hindi ka rin po makatulog? Tanong ni Carlo. Tumango ang diwata. May gumagalaw sa ilalim ng bundok, sabi nito. Isang bagay na matagal nang natutulog. Nanlamig ang katawan ni Carlo. Ano po yon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Lira. Isang espiritu ng kasakiman, sagot nito. Isang nilalang na nabubuhay sa galit at pagnanasa ng tao. Pinakain ito ng mga taong tulad ni Ramon. Ngayon, nagising na ito. Saglit na nanahimik si Carlo. May kinalaman po ba ito sa akin? Tanong niya. Oo, tugon ni Lira. Dahil ikaw ang huling tagapangalaga na may kakayahang humarap dito. Naglakad sila patungo sa isang lihim na bahagi ng bundok. Isang lugar na bihirang puntahan ng tao. Napapalibutan ito ng matatandang bato na may ukit ng mga simbolo. Sa gitna ay may maliit na altar na yari sa ugat at bato. Ito ang sagradong bantay, paliwanag ni Lira. Dito unang isinara ang espiritu maraming siglo na ang nakalipas. Lumapit si Carlo. Nakita niya ang mga simbolo. Parang gumagalaw. Parang humihinga. Bakit po ito nagising?
Tanong niya. Dahil humina ang paniniwala ng tao sa kalikasan, sagot ni Lyra. Mas pinili nila ang pera kaysa balanse. Mas pinili nila ang kasakiman kaysa respeto. Biglang lumamig ang hangin. Nagsimulang umikot ang mga dahon. Mula sa lupa, may umangat na maitim na usok. Unti-unti itong humubog sa anyo ng isang higanteng anino. May hugis tao, ngunit walang mukha. Puro kadiliman. Sa gitna nito ay dalawang matang kulay pula. Ito ang espiritu ng kasakiman. Nanginig si Carlo, ngunit hindi siya umatras. Carlo, bulong ng nilalang. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng yaman, kapangyarihan, kaginhawaan. Naramdaman ni Carlo ang tukso. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili na may malaking bahay, may lupa, may pera. Hindi na nagugutom. Hindi na naghihirap. Ngunit kasabay nito, nakita rin niya ang bundok na patay. Walang puno, walang tubig, walang buhay. Hindi, mariin niyang sabi. Ayaw ko niyan. Mas mahalaga sa akin ang buhay kaysa yaman. Umalingaw-ngaw ang galit na halakhak ng espiritu. Kahinaan iyan, sigaw nito. Wala kang mararating kung wala kang kasakiman. Lumapit ang anino. Lalong lumakas ang dilim. Carlo! Sigaw ni Lyra. Alalahanin mo ang iyong puso. Ipinihit ni Carlo ang tingin sa diwata. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang taniman, ang kanyang kubo, ang mga ibong bumabalik. Ang mga usbong na sumisibol. Humawak siya sa dibdib. Naroon pa rin ang init, ang biyaya ng bundok. Hindi ako nag-iisa, bulong niya. Ako ay anak ng lupa. Biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Panayad, ngunit matatag. Parang sikat ng araw sa gitna ng dilim. Napaatras ang espiritu. Imposible, ungol nito. Ito ang lakas ng pagkalinga, sabi ni Carlo. Hindi mo kayang talunin. Ngunit hindi pa tuluyang nawawala ang anino. Sa halip, ito'y nagsimulang umikot sa paligid nila. Nagbabanta, naghahanda. At sa gitna ng umiigting na dilim, alam ni Carlo na malapit na ang huling pagsubok. Lalong dumilim ang kalangitan. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon sa ibabaw ng bundok matanglawin na parang nagbabantang bumagsak sa lupa. Ang hangin ay umuugong. May dalang malamig na kirot na tumatagos sa balat. Umiikot ang espiritu ng kasakiman sa paligid ni Carlo at Lyra. Ang maitim na usok ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Ang pulang mga mata nito ay naglalagablab sa galit. Hindi pa tapos ang lahat, umalingaw-ngaw ang tinig nito. Hindi ka makakatakas sa likas ng tao. Humakbang pasulong si Carlo. Bagamat nanginginig ang kanyang mga tuhod, matatag ang kanyang puso. Hindi ko itinatanggi ang kahinaan ng tao, wika niya. Pero may kakayahan din kaming magmahal, mag-ingat at magsakripisyo. Lumapit ang anino. Bumigat ang hangin. Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Carlo! Sigaw ni Lyra. Lumapit ang diwata at inilapat ang kamay sa likod niya. Isang banayad na liwanag ang dumaloy mula kay Lyra patungo kay Carlo. Naghalo ang kanilang lakas. Ang lakas ng tao at diwata. Ang lakas ng lupa at espiritu. Isara mo ang iyong mga mata, bulong ni Lyra. Pakinggan mo ang bundok. Pumikit si Carlo. Sa gitna ng kaguluhan, nakarinig siya ng mga tunog. Ang lagaslas ng sapa, ang huni ng ibon, ang pag-ugong ng hangin, ang tibok ng lupa, parang isang awit, isang panalangin, isang paalala
na buhay pa ang bundok. Inilapat niya ang mga palad sa lupa. Kung may kapangyarihan ako, bulong niya. Nagmumula ito sa inyo. Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa lupa, sumibol ang libo-libong sinag ng liwanag. Mula sa mga puno. Mula sa bato. Mula sa tubig. Mula sa hangin. Nagmistulang nagising ang buong bundok. Nabigla ang espiritu. Hindi! Sigaw nito. Sinubukan nitong umatras. Ngunit hinigop ito ng liwanag. Nagsimulang magbitak ang anyo nito. Nawasak ang dilim. Nawala ang pulang mata. Sa isang malakas na ugong, tuluyang naglaho ang espiritu. Parang usok na tinangay ng hangin. Bumagsak si Carlo sa lupa. Hingal. Pagod. Ngunit buhay. Lumuhod si Lyra sa tabi niya. Natapos na. Bulong nito. Unti-unting luminaw ang kalangitan. Naghiwa-hiwalay ang mga ulap. Sumilip ang araw. Ang liwanag nito ay mainit at payapa. Parang yakap. Muling umusbong ang mga bulaklak sa paligid. Nagbalikan ang mga ibon. Ang sapa ay muling umagos ng mas malinaw. Nakatayo si Carlo at tumingin sa bundok. Ngayon niya lubos na naunawaan. Hindi siya naging bayani dahil sa kapangyarihan. Naging bayani siya dahil sa puso. Ilang araw ang lumipas, nagpaalam si Lyra. Panahon na para bumalik ako sa aming mundo, sabi nito. Ngunit mananatili ang ugnayan natin. Ngumiti si Carlo. Maraming salamat po, wika niya. Dahil sa inyo, natutunan kong mahalin hindi lang ang lupa, kundi pati ang sarili ko. Inabot ni Lyra ang kanyang kamay. Isang munting liwanag ang naiwan sa palad ni Carlo. Habang may taong tulad mo, sabi nito, hinding-hindi mamamatay ang bundok. At sa isang kisap mata, naglaho ang diwata. Bumalik si Carlo sa kanyang kubo. Sa kanyang taniman. Sa kanyang simpleng buhay. Ngunit hindi na siya ang dating binata. Siya na ngayon ang tahimik na tagapangalaga ng bundok Matanglawin. Isang magsasakang may pusong matatag. Isang taong pinili ng lupa. At sa bawat pagsikat ng araw, patuloy niyang isinasabuhay ang aral na iniwan ng diwata. Na ang tunay na yaman ay ang paggalang sa buhay, kalikasan at kapwa. Lalong dumilim ang kalangitan sa ibabaw ng bundok Matanglawin. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon na parang mabibigat na bato, handang bumagsak anumang sandali. Ang hangin ay umuugong, may dalang malamig na kirot na dumadampi sa balat ni na Carlo at Lyra. Sa gitna ng sagradong bantay, patuloy na umiikot ang espiritu ng kasakiman. Ang maitim na usok nito ay gumagapang sa lupa na parang mga ahas. Ang pulang mga mata ay naglalagablab sa puot. Hindi pa tapos ang lahat. Umalingaw-ngaw ang tinig nito. Hindi mo kayang baguhin ang likas ng tao. Umakbang pasulong si Carlo. Bagamat nanginginig ang kanyang mga tuhod, pinilit niyang manatiling matatag. Hindi ko itinatanggi ang kahinaan namin, wika niya. Pero may kakayahan din kaming pumili ng tama. Lumakas ang hangin. Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Lumapit ang anino, handang lamunin ang liwanag sa kanyang katawan. Carlo! Sigaw ni Lyra. Mabilis itong lumapit at inilapat ang kamay sa kanyang likod. Isang banayad na liwanag ang dumaloy mula sa diwata patungo sa binata. Naghalo ang kanilang lakas. Lakas ng lupa at espiritu. Lakas ng tao at kalikasan. Isara mo ang iyong mga mata, bulong ni Lyra. Makinig ka sa bundok. Pumikit si Carlo. Sa gitna ng dilim, unti-unti niyang narinig ang mga tunog. Ang lagaslas ng sapa, ang pagaspas ng dahon, ang huni ng mga ibon, ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang isang awit, parang isang panalangin.
parang tinig ng lahat ng buhay sa bundok. Inilapat niya ang 2 palad sa lupa. Kung may lakas ako, bulong niya. Galing ito sa inyo. Biglang uminit ang lupa. Mula sa ilalim nito, sumibol ang libo-libong sinag ng liwanag. Umakyat ito sa mga puno. Kumapit sa mga bato. Dumaan sa hangin. Sumama sa tubig. Nagmistulang nagising ang buong bundok matanglawin. Nabigla ang espiritu. Hindi! Sigaw nito. Sinubukan itong umatras, ngunit hila ito ng liwanag. Nagsimulang mabiyak ang anyo nito. Naghiwa-hiwalay ang dilim. Unti-unting nawala ang pulang mga mata. Sa isang malakas na ugong, tuluyang naglaho ang espiritu ng kasakiman. Parang usok na tinangay ng hangin. Bumagsak si Carlo sa lupa. Hingal, pagod, nanginginig, ngunit buhay. Lumuhod si Lyra sa tabi niya. Natapos na, bulong nito. Unti-unting luminaw ang kalangitan. Naghiwa-hiwalay ang mga ulap. Sumilip ang araw. Ang liwanag nito ay mainit at payapa. Parang yakap ng kalangitan. Sa paligid nila, muling sumibol ang mga damo. May mga bulaklak na namukadkad. Nagbalikan ng mga ibon. Ang sapa ay muling umagos ng malinaw. Tumayo si Carlo at tumingin sa buong bundok. Ngayon niya lubos na naunawaan ang kanyang papel. Hindi siya pinili dahil sa lakas. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa puso. Makaraan ng ilang araw, dumating ang panahon ng pamamaalam. Nakatayo sina Carlo at Lyra sa tuktok ng isang burol kung saan tanaw ang buong baryo San Carlos. Tahimik ang paligid. Payapa. Panahon na para bumalik ako, sabi ni Lyra. May bahid ng lungkot ang tinig nito. Pero hindi ka namin iiwan. Ngumiti si Carlo. Maraming salamat po, wika niya. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makikilala ang sarili ko. Inabot ni Lyra ang kanyang kamay. Isang munting liwanag ang naiwan sa palad ni Carlo. Habang may pusong tulad ng sayo, sabi nito, mananatiling buhay ang bundok. Sa isang kisap mata, naglaho ang diwata. Naiwan si Carlo sa ilalim ng araw. Mag-isa, ngunit hindi nag-iisa. Bumalik siya sa kanyang kubo, sa kanyang bukirin, sa kanyang simpleng pamumuhay. Ngunit ngayon, dala na niya ang karunungan ng kalikasan at lakas ng pananampalataya. Araw-araw, patuloy siyang nagtatanim. Patuloy na nag-aalaga. Patuloy na nagbabantay. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang tagapangalaga. At sa bawat pagsikat ng araw sa bundok matanglawin, muling ipinapaalala ng hangin, lupa at tubig ang kwento ng isang binatang minsang tumulong sa isang pilay na diwata. At naging ilaw ng pag-asa para sa buong bundok. Lumipas ang maraming taon. Ang bundok matanglawin ay nanatiling luntian at buhay, tila hindi tinatablan ng panahon. Ang mga punong minsang naputol ay muling tumangkad. Ang mga sapa ay patuloy na umaagos, malinaw at malamig. Ang mga ibon ay nagbalik at dumami na parang hindi kailanman umalis. At sa gitna ng lahat ng ito, nanatili si Carlo. Hindi na siya ang payat at binatang magsasaka na nakatira sa maliit na kubo. Ngayon, siya ay isang matandang lalaki na may puting buhok at mga matang puno ng karunungan. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag. Sa tabi pa rin ng kanyang kubo, may maliit na taniman. Nariyan pa rin ang mais, ang kamote, ang palay, at ang punong mangga na saksi sa kanyang buong buhay. Tuwing umaga, bumabangon pa rin si Carlo bago sumikat ang araw. Dahan-dahan, maingat, may tungkod sa kamay. Ngunit may sigla sa puso. Naglalakad siya patungo sa bukirin, tulad ng ginagawa niya noong kabataan.
Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal niya ang lupa. Madalas nang umaakyat ang mga tao mula sa bayan patungo sa bundok. Hindi na upang manira, kundi upang matuto, upang humingi ng payo, upang humingi ng basbas. Tinatawag nila siyang Lolo Carlo, tagapangalaga ng bundok, tagapayo ng kalikasan, tagapagturo ng kababaang loob. Hindi niya kailanman hinangad ang titulong iyon, ngunit kusang ibinigay ng mga tao dahil nakita nila ang bunga ng kanyang mga gawa. Isang hapon, may isang batang lalaki ang umakyat sa kanyang kubo. Payat, marumi ang damit, may sugat sa paa, halatang pagod at gutom. Tahimik itong nakatayo sa may pintuan. Napansin agad ni Carlo ang bata. Lumapit siya. "Apo," mahinahong tawag niya. "Bakit ka narito?" Napatingin ang bata. "Lolo," sabi nito, "naligaw po ako at nasugatan." Ngumiti si Carlo, isang ngiting puno ng alaala. "Halika," wika niya. "Maupo ka muna." Pinaupo niya ang bata sa bangko. Kinuha ang kanyang kahon ng gamot. Nilinis ang sugat. Pinahira ng langis. Tinalian ng tela. Habang ginagawa niya ito, tahimik na pinagmamasdan siya ng bata. "Lolo," tanong nito, "bakit po kayo tumutulong kahit nahihirapan kayo?" Huminto si Carlo sandali. Tumingala siya sa bundok, sa mga puno, sa langit, sa hangin. Na para bang may kinakausap siyang hindi nakikita. "Dahil," sagot niya, "may tumulong din sa akin noon. Isang kaibigang nagpakita sa akin ng halaga ng kabutihan." Hindi na nagtanong ang bata. Ngunit ramdam niyang may hiwagang nakapaloob sa mga salita ng matanda. Nang gumabi, natulog ang bata sa kubo ni Carlo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, umupo si Carlo sa labas. Tahimik, mapayapa. Biglang may marahang hangin na dumaan. May dalang pamilyar na samyo ng bulaklak. At sa harap niya, saglit na lumitaw ang isang anyong yari sa liwanag. Isang babaeng may pilak na buhok, may matang berde, may ngiting puno ng alaala. "Lira," bulong ni Carlo. Umiti ang diwata. "Salamat," sabi nito. "Dahil hindi ka nagbago." Tumango si Carlo. "Hindi ko po kayo nakalimutan," tugon niya. Ni ang bundok. Unti-unting naglaho ang liwanag. Ngunit naiwan ang init sa kanyang dibdib. Isang gabi, tahimik na pumanaw si Carlo sa kanyang higaan. Walang sakit, walang takot, may ngiti sa labi. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga taga-baryo na parang natutulog lamang. At sa araw na iyon, kakaiba ang bundok. Mas luntian, mas maliwanag, mas payapa, parang nagdadalamhati at nagdiriwang. Sa tabi ng kanyang libingan, may punong tumubo. Isang punong hindi nila itinanim. Isang punong mabilis lumaki. May dahong kumikislap sa araw. At tuwing gabi, sinasabing may banayad na liwanag na lumalabas dito. Sinasabi ng mga matatanda, ang espiritu ni Carlo ay naging bahagi na ng bundok matanglawin. Tagapagbantay magpakailanman. At sa bawat batang natutong magmahal sa kalikasan, sa bawat pusong natutong magbigay, patuloy na nabubuhay ang kanyang kwento. Walang hanggan. Wakas.